At sasabihin pa ng mga scholars, yung robe na binigay is the best robe, the robe of the Father, the robe of righteousness. Hindi sinabi ng tatay niya, maligo ka muna at saka ako isusuot ito. Pero ito yung take ko nito. Ask me what? Pero kung ikaw yung magsusuot ng robe na yun, bigyan mo respeto. Kapatid, pag pinagsuot kita ng coat and tie, pag pinagsuot kita ng barong, tapos ang baho mo at ang dumi mo, ang automatic mo munang gagawin, maliligo ka. Maglilinis ka. Am I making sense with you? It's not for the father. Remember, niyakap na ng tatay, hindi kondisyon yun. Pero ikaw, mukhang pag naka-coat and tie ka, pero amoy baboy ka, hindi ba? Maliligo ka. Ang anak ko pong si Ayo, ay teenager. At sa marami mga magulang dito, pag sinabi mong may teenager kang anak, that's enough to send you goosebumps. Pero salamat sa Diyos, makakalagpas na siya ng teenager and we survived. Pero nung bata siya, mahilig siya sa basketball. No? Bago siya umalis ng school, ang bango niya. Ang ganda ng kanyang suot. Kaya niyayakap ko siya ng mahigpit, pinauupo ko pa siya sa aking lap, at kinakarga ko siya. Ngayon mukhang hindi ko na kayang gawin yun. Pero pag uwi niya sa hapon dahil mahilig siya sa basketball, naglaro sa ilalim ng araw, ang asim na niya, amoy suka na. But deliberately and intentionally, kung paano ko siya niyakap nung mabango siya nung umaga, ganun ko din siya yayakapin kahit amoy suka na siya. Para pakita ko sa kanya, hindi kondisyon yung yakap ko. Are you getting me? Pero pagkatapos ko yayakapin, kahit maasim siya, "Woo! I love you, son." O, maligo ka. It's not for me. Are you getting it? It's for him. In fact, nung lumalaki ng anak kong si Ayo, hindi lang baho ng katawan ang mga naiuwi niya. Mayroon ding mga baho na sa ibang bagay. Sometimes it's a problematic grade. Sometimes there's a problem with a friend that grew deep. And then, minsan talaga napraning kami mag-asawa, minsan pati siya hindi niya alam ang gagawin, minsan umuwi siya na may mga dala siyang mga baho. Pero alam niyo, ang pasalamat ko sa anak ko ay kahit anong baho niya, umuwi pa rin siya. Dahil pag umuwi ka, sinasabi mo, handa akong paliguan at handa akong maligo. Handa akong bihisan muli. I'm ready to have a clean slate, to clean up and wash up. Kaya sabi ko sa anak ko, anak, kahit ilang beses kang magkamali, anak pa rin kita. Pag ikaw ay nadumihan, paliliguan kita. Pag ikaw ay nalunod, sasagipin kita. Pag nalunod ka ulit, sasagipin kita. Pag nalunod ka ulit, sasagipin uli kita. But for heaven's sake, anak, matuto ka naman lumangoy. Are you getting what I'm saying? It's not for me, it's for him. Pero whether lumalangoy siya, and I know my son, we know our children, they want to be their best. They want to be at their best. And they want to be clean. Sino ba sa atin gusto madumi? Whether physically or spiritually. Kaya pag sila nagkakamali, ang lagi ko sinasabi sa kanya, anak, umuwi ka lang. At pareho nating aayusin at lilinisin. Si Aya po, ang dalawa lang ang aking anak. Ito na ang aking pamilya. She just turned 6. Itong linggo lang na ito, alam niyo mga nagawa ni Aya? Tanong niyo sa akin, ano? Yung aming cabinet at yung window glass, punong-puno ng drawing. Yung baso, meron kaming okasyon, nabasag niya. Tapos, umiinom ako ng tsaa or turmeric tea, natabig niya at muntik, no? Matapon sa laptop kong napakamahal. In short, she's a mess. Makulit, maingay, sayaw ng sayaw, sigaw ng sigaw, takbo ng takbo, kaya kung ano mga natatabig. But you know what? Ask me what?
yung parehong takbo, tabig, na maaring nakakagulo, ay siya ring takbo, sigaw, awit, kanta, na nagpupuno ng kaligayahan sa aming tahanan. Aya provides joy. She fills us up. No matter how tired and weary we are, pag kumanta na si Aya, pag siya ay nagsayaw, suddenly, there's a feast in our home. Suddenly, there's a celebration. And I realized, hindi ko siya pwedeng susian na parang robot, na kakanta ka lang pag gusto ko, sasayaw ka lang pag gusto ko, tatakbo ka lang pag gusto ko. No, I should give her that amount of freedom, because that same freedom that make her commit mistakes is the same freedom that will let her give joy to others and to herself. And then I believe that the reason why Aya can give so much joy is because we filled her up with joy. Kids will only reflect and give out what they have received. Kaya nga pag-uwi ng prodigal son, ano ang salubong sa kanya ng ama? Palo? Sermon? Pagalit? No. It was a feast. Bring the fattened calf and kill it. Let's have a feast and celebrate. Home is where we are forgiven, freshened up, filled. It is where we are restored. For this son of mine is dead and is alive again. He was lost and is found. And now let's begin to celebrate. Kaya po ang aking pamilya, ang aking tahanan, and I bet and I guess your own homes too, they're not places of perfect people. It's not. In fact, it's a place of imperfect people, but who know how to understand, accept, forgive, and love one another, which makes it a perfect place.